Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. Tignan natin ang mga mensahe ni Virgo. We have sweet success. Wow. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Okay? Habang ang pagkakataon siguro, Virgo, ay nandito, no? Habang ang opportunity ay nandito, kunin mo na ang pagkakataong ito. Get what you want para ma-experience mo na yung sweet success na ito, no? When the opportunity comes, take advantage of that dahil yan na ang simula ng inyong pagtatagumpay. Okay? Duality. Yan. So, siguro you are dealing with a Libra or Gemini, no? Should I say Gemini? Kaya parang siguro merong influence sa inyo of duality. Don't lose your vigilance. Do not forget about the dual nature of people. Ayan. So, this is a beautiful reminder din sa inyo. Diba? Na, ang naririnig ko kanina, papagbukas ko pa rin ng card na to, is yung doble cara. No? Mag-iingat kayo sa mga tao ngayon. Be careful with dealings, no? Sa mga tao sa ngayon, sa paligid niyo kasi baka meron dito mga doble cara, no? Lalo-lalo na yung mga kaibigan ninyo, tinuring ninyong kaibigan. Baka meron kayo ditong madidiskubre na, alam mo yun, kala mo tunay mong kaibigan, tinuring mo tunay na kaibigan, pero yung pala, siya, hindi. 'Di ba? Siya pala, mayroong hidden agenda. Siya pala ay nakikipagkaibigan lang sa'yo for some reason. Baka meron lang gustong makuha sa'yo. Baka meron lang kailangan sa iyo, no? Kaya nagpe-pretend to be a good friend ninyo, no? So mag-iingat kayo sa mga ganong klaseng tao sa ngayon, alright? Don't lose your vigilance, okay? Dahil baka meron dito mga budulero, no? Na nandiyan dyan sa paligid ninyo. Investments made will have positive results that will bring prosperity. So invest wisely, okay? Huwag kayong basta-bastang magagastos ng inyong pera, maglalagay ng pera sa kung saan, anong klaseng negosyo or investment scheme, no, na alam mo yun, hindi mo pinag-aralan. Okay? Mag-research ka, pag-aralan mong mabuti para hindi masayang ang inyong kaperahan, para hindi mapunta sa wala, no, kung ano man ang inyong mga kinita, no, na out of your pagod, out of your hirap. Okay? Kasi sayang. Exhausted. Feel financially drained, lacking viable options. Recharge and regroup. Okay? Para mas makapag-isip kayo ng mabuti, mas diskarte kayo efficiently and effectively. Okay? Kasi baka hindi lang katawan ninyo, hindi lang isipan ninyo, hindi lang emosyon ninyo ang pagod, kundi pati din ang bulsa ninyo. Baka napapagod na din. No? Financially, siguro feeling ninyo kulang na kulang kayo sa pera or talagang naghihirap sa pera. Ang iba sa inyo, kaya makakatulong din if you are going to recharge. No? Makakatulong if you are going to rest. Step back muna kayo sa pinagkakabalahan, time out muna kayo para makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni, makapag-re-evaluate kayo ng mga nangyayari sa buhay mo para makapagpahinga kayong maayos, mas makakapag-isip kayo ng mabuti, mas makakapag-diskarte kayo ng maayos, 'di ba? Kung ano na mga dapat ninyong gawin para na mas gumanda, kumbaga, yung sitwasyon ninyo, lalong-lalo na pagdating sa kaperahan, makakapag-diskarte kayo ng maayos. Okay? Change maker, make waves. Ayan. So, kailangan mong baguhin ang iyong sitwasyon. Kailangan mong mag-create ng pagbabago. So, tama to na mag-recharge muna kayo para nang sa gayon makapag-isip kayo ng kung anong mabuting gawin. Anong mga kailangan ninyong baguhin sa diskarte ninyo sa buhay. Anong kailangan ninyong baguhin sa sitwasyon ninyo. 'Di ba? Para na mas maging maayos, mas maging maluwag na ang inyong pakiramdam at magsimula na kayong patungo sa tagumpay ninyo. Okay? So, creator air. You need to think talaga, no? Maraming pag-iisip ang kailangan ninyong gawin dito. Kailangan diskarte. Maybe
If you feel like baka nauubusan na kayo ng ideas, then siguro you may need to consult with someone, 'di ba? Consult sa professionals na mayroong expertise doon sa kung anumang linya or anumang idea meron kayo na pwedeng pagkakitaan ninyo, 'di ba? No, rather than mag-invest agad kayo, 'di ba? Maybe makipag-usap muna kayo sa mga experts, no? On that area para nang sa ngayon hindi kayo magsayang ng pera, hindi kayo magsayang ng oras, ng energy ninyo. So maybe you need to think wisely sa ngayon, no? So what else? You have lead your metamorphosis. Ayan. So you're going to change, to make waves sa ngayon and lead your metamorphosis. So definitely you need some change, no? This is screaming change, no? Virgo, mga messages ninyo sa ngayon. Kailangan meron kayong baguhin. Kailangan meron kayong gawin dito na iba, no? So maybe you need to baka kailangan ninyong paandarin ngayon yung inyong creative decisions, creative mind, no? Dumiskarte kayo ng siguro outside the box, no? Baka kailangan ninyo ngayong mag-take risk, baka kailangan ninyong sumubok ng mga bagong pamamaraan, no? Iba doon sa normal ninyong ginagawa, iba doon sa normal ninyong atake, no? Sa pagharap sa hamon ng buhay. Okay? Maybe it's about time na for you to take risk on something. Okay? Tignan mo, Virgo. This is another change card. You know what? Siguro kailangang with the creator air energy dito, kailangan talaga ninyo siguro na mag-take time kayo to think. Okay? So, take a time out. Take a time out. Figure out kung kailan kayo pwede na mag-isip-isip, kailan kayo na tumigil muna sa kung ano man ang inyong ginagawa. Maybe before you go to bed or maybe in the middle of the day. So, depende sa inyong sitwasyon, you need to take some time out sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan at mag-isip kayo. Spend time alone, magmuni-muni kayo, mag-me time kayo, importante, mag-meditate kayo, Virgo. Kasi meditation really helps us to calm down, no? Nakakatulong ang pagme-meditate na makalma ang mga senses natin, makalma lahat ng cells sa katawan natin, nakakapag-relax tayo at nakakapag-connect tayo sa divine universe, no? So yun lang, no? Kung kaya ninyo mag-meditate, then do some kind of meditation para lang na mag-ground din nyo ang inyong sarili ng bonggang-bongga. Then, that's the best time also, no? Na makapag-isip-isip kayo, na makapag-nilay-nilay kayo. Re-evaluate your situation. Tingnan ninyo bawat area ng buhay ninyo sa ngayon. Ano na mga ginagawa ninyo? Ano mga epekto nito sa buhay mo? Ano yung parang kung sa trabaho may performance, evaluation. Ganun din gawin ninyo sa sarili ninyo. Tignan ninyo maigi, no? Tignan ninyo, i-assess ninyo yung inyong sarili. Kasi maybe, dyan magka-come out, or dyan mag-a-arise, yung idea, makikita ninyo kung ano yung kulang, ano ang sobra, anong dapat, at ano ang hindi dapat ninyong gawin. No? Kasi, all of this, no, yung tatlong ito, this is screaming change. So, merong kailangan baguhin sa buhay ninyo. Merong kailangan baguhin maybe sa thinking ninyo, sa diskarte ninyo, sa perspective ninyo, no? So, gawin ninyo na magnilay-nilay kayo, na mag-re-evaluate kayo ng mga sitwasyon ninyo sa buhay. Okay? Para makapag-diskarte kayo ng mabuti at magawa ninyo ang necessary changes na makakatulong sa buhay ninyo na maging mas maganda ang sitwasyon. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.